لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagkatapos ng papuri at pagpapasalamat sa nag-iisang tagapaglikha na ating Panginoon na naglikha sa atin, hinihiling natin sa nag-iisang tagapaglikha na tayo ay kanyang gabayan, patnubayan sa tuwid na landas. Ipakita niya sa atin ang kahalagahan ng buhay at ipaunawa sa atin ang pinakamainam na pamamaraan ng pamumuhay natin sa mundong ito at ipakita sa atin ang tuwid na landas na patungo sa Kanya. Dito po sa Al-Aqsa Islamic Center, isa po sa mga layunin ng center na ito ay upang ipaliwanag sa mga tao ang tunay na aral ng Islam. Dahil hindi lingid sa inyong kaalaman na kung saan maraming mga tao na hindi pa rin naiintindihan talaga kung ano ang turo at magagandang mga katuruan sa Islam. Dahil po doon, karapatan nyo sa amin at tungkulin din namin na kung saan ito ay ipaliwanag sa inyo. So ganun ang isang tungkulin natin dito sa Islam na ipaliwanag sa inyo kung anong mga nalalaman namin. At ang pagsasaliksik ng kaalaman o ang matuto ka ay katuruan din ito ng Biblia. Magsaliksik ka ng katotohanan sapagkat ito ang magpapalaya sa iyo. Napakahirap na mamuhay na mangmangka sa isang bagay. Lalo na kung saan nai-issue dito sa Islam ang mga bagay na kung saan kinakailangan din natin sa ating pamumuhay. Maging ang iyong kaaway, kailangan mo rin pag-aralan kung sino yung kaaway mo. Ito yung sa pakikipag-away. Maging ang mga boksingero, pinag-aaralan nila kung ano yung panama o panlaban, estilo ng kanilang kalaban. So kung sa mga taong nagsasaliksik ng katotohanan, inaanyayaan po namin na buksan ang kanyang kaisipan at saliksikin ang katotohanan dito sa Islam. Maging sa mga taong naninira sa Islam, inaanyayaan din po namin na pag-aralan ang Islam ng may makatarungang pag-aaral. Ibig sabihin kung ano yung mga katuruan ay siya lamang ang kanyang sasaliksikin at hindi niya ito babaguhin. Kasi marami mga tao na nag-aaral sa Islam pero hindi niya inuunawa ng tama. Kaya kapag siya ay nakabalik sa kanyang lugar, ipinapaliwanag niya ang mga maling pag-unawa niya laban sa Islam. So, isa po sa pinakamahalaga na may isi-share namin sa inyo sapagkat ito'y tungkulin namin na may paliwanag sa inyo ay kung ano ang mga bagay na palaging maririnig natin sa mga lugar ng mga Muslim o sa mga Muslim mismo. So, isa sa dapat natin maintindihan at ito rin ang may isi-share namin sa inyo ay kung ano mismo ang kahulugan ng Islam. Yan po ang pinaka-priority sa maiksing pagpupulong na ito ay may matutunan tayo na mahalagang bagay sa Islam
At isa po rito na ating tatalakayin kung ano mismo ang kahulugan ng Islam. Ang Islam, pag tinanong mo ang karamihang Muslim, ang isasagot sa iyo, ang Islam ay relihiyon. Ang Islam ay kaligtasan. Ang Islam ay ito yung tinatawag na complete way of life. Mula sa paggising mo hanggang sa paghahanap buhay, pag-aasawa, hanggang sa kamatayan ay may pamamaraan na itinalaga ang Islam. Ngunit, ang kumpletong paliwanag kung ano mismo ang Islam, ay ang Islam, ito yung istislamu lillah, ang ganap na tinatawag na pagsuko sa nag-iisang Panginoon na sa Arabic ay Allah. Bitawhid, al-istislamu lillahi bitawhid, sa pagitan niyang kanyang kaisahan. Kaisahan sa kanyang pagka-Panginoon at kaisahan sa kanyang pagka-Diyos at kaisahan sa kanyang mga magagandang katangian. At wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ito yung pagsunod sa lahat ng kanyang mga kautusan at pag-iwas sa lahat ng mga ipinagbabawal niya. Isa na sa pinakamalaking ipinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ay tinatawag na shirk or pagtatambal sa kanya. So ang Islam ay may 5 haligi ng mga Muslim. Ito yung pinaka-priority at pinakamahalagang tungkulin nila sa loob ng Islam. Una po rito, yung tinatawag sa Arabic na shahada. Ibig sabihin ng shahada, ang pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. So yun yung ibig sabihin ng shahada. Ang pagsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah. At yan ang unang haligi, at yan din ang susi sa pagpasok sa Islam. Maraming mga tao na naniniwala sa nag-iisang Diyos. Maraming mga taong naniniwala sa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit hindi nila ito kayang panindigan. Hindi nila ito kayang sabihin ng kung saan nagmumula sa kanilang puso na iniintindi at inuunawa at pinaniniwalaan, bagkus nandoon pa rin yung tinatawag na pagmamalaki sa sarili. Isa sa pagmamalaki na kahulugan ng hindi mo tanggapin ang katotohanan, o ang pagmamalaki ay ang maliitin mo ang isang bagay. So, dito sa shahada na ito yung pinaka tungkulin sa loob ng Islam na pinaniniwalaan ng mga Muslim. At ito yung napakagandang aral, ang sumaksi ka, manumpa ka na wala kang ibang Diyos na paniniwalaan maliban sa naglikha sa iyo. At sumaksi ka at manumpa ka na ikaw ay naniniwala sa lahat ng sugo na ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. So, ang lahat ay nagmumula sa shahada bago patanggapin ang lahat ng kabutihan natin. Bago tanggapin ang lahat ng mga ginagawa natin na pagsamba, ay kailangan ng shahada, ang pagsasaksing ito. Ito ang unang haligi ng Islam at ito rin ang susi sa pagpasok sa Islam. Kaya nga, ang ginagawa ng mga nagmumuslim ay sasabihin lang ito na sa kondisyon na naiintindihan nila, sa kondisyon na ito ay nauunawaan nila at pinaniniwalaan nila at pinagtitibay nila ito sa kanilang sarili at tanggap nila ang kautusan nito at handa nilang talikuran ang mga kasalungat ng syahadang ito. At kapag ito ay sinabi nila na sila'y sumaksi at nanumpa, sila po ay maituturing na mga Muslim. Walang pagitan sa mga Muslim sapagkat siya ay tunay na Muslim. At hindi na kailangan ng anumang mga gawaing tulad ng pagbabad sa kanya sa swimming pool, o hindi na kailangan paluin sapagkat ito lang ang kanyang gagawin.
Nasaan man siya, sumaksi siya mula sa kanyang puso at sabihin niya, ito, na ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa tagapaglikha. Hindi ba napakaganda ng paniniwalang ito na kung saan sasamba ka lamang at maniniwala sa naglikha sa iyo? At paano ka sasamba? Sasaksi ka at susunod sa way ng propetang ipinadala niya. Dahil kung hindi tayo sasaksi at hindi tayo maniniwala sa mga isinugo niya, paano tayo sasamba? At ito yung problema. Maraming mga tao na naniniwala sa Diyos, pero kung paano sila naniniwala at paano sila sumasamba, sarili na nila itong solusyon na hindi sila sumusunod sa way ng pamamaraan ng mga propeta. At ang mga propeta, sila yung ipinadala para maging huwaran ng mga tao sa tamang paniniwala, tamang pagsamba, at tamang pag-uugali. Ang bawat sugo na ipinadala na nag-iisang Diyos ay sinugo sila sa kanilang mga nasasakupan upang iligtas ang mga tao sa kapahamakan tungo sa tagumpay. Iligtas ang mga tao sa maling paniniwala patungo sa tamang paniniwala. Iligtas ang mga tao sa kadiliman patungo sa liwanag. At ito yung mensahe na nagkakaisa sila. Ang lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iisa lang po ang kanilang mensahe na paulit-ulit na sinasabi sa mga tao, tanggapin nyo na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah, at tanggapin nyo na ako ay sugo ni Allah. Ito yung kanilang mga aral. Dahil once na tinanggap natin na siya ay sugo, susundin natin ang pamamaraan niya. Anong pamamaraan? Tinuturoan ka ba na kung saan ikaw ay maging masamang tao? Tinuturoan ka ba na ikaw ay maging masamang ama, masamang anak, masamang asawa? Hindi po. Dahil dinadala ka ng bawat propeta upang ikaw ay maging mabuting lingkod sa Diyos, upang maging mabuting asawa, mabuting anak, mabuting magulang, at mabuting mamamayan. Doon ka dinadala ng bawat propeta, at ito ang pinakamalaking aral at itinuturo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikalawang haligi po ng Islam ay tinatawag na salah. Ang salah ay pagdarasal na ang mga Muslim ay sumasamba sa nag-iisang Diyos ng obligadong pagsamba ng 5 beses sa isang araw. Ang mga Muslim ay sinasagawa nila yung salang ito sapagkat ang sala na sinabi sa banal na Quran ay ito yung sala na sinabi niya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tunay na ang sala ay nagbabawal ng lahat ng masamang gawain at malalaswang gawain o salita. Ito yung sala. At kung bakit nagsasala ang mga Muslim, sapagkat ito ay pinag-utos ng Islam, mababasa sa banal na Quran at mababasa sa aral ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tinatawag na hadith. So, ang sala ay nagbibigay ng kung saan mabuting katuruan sa mga Muslim. Palagi niya naaalala ang kanyang tagapaglikha. So saan ang space o lugar na papasok ang gawaing kasalanan kapag ang tao ay nalagaan niyang kanyang sala at inunawa niya ito ng kung saan tamang pag-unawa. At kaya nga, kung ating pag-aaralan ng lahat ng gustong sumamba sa nag-iisang Diyos, makikita mo sa mga Muslim ang kung saan pagiging seryoso sa pagsamba sa nag-iisang Diyos. Unang-una, 5 beses sa isang araw. So, ang mga Muslim ay kung saan, kung mali ang kanilang katuruan, ay hindi nila ito gagawin. Hindi sila gigising ng madaling araw. Hindi nila ito ipuputol sa kanilang mga trabaho, sa kanilang mga pamamahinga, sa kanilang mga tulog. Kung hindi, ito ay katotohanan na kung saan ang Muslim ay nararamdaman niya na sinasamba niya ang nag-iisang Diyos the way na kung saan sinusunod niya ang ginawa ng mga propeta na tinatawag na pagpapatirapa o pagsasala. Maging sa Biblia ay matatagpuan natin na ang mga propeta ay nagpatirapa. At ang noo natin na kung saan nandyan nakalagay ang pagmamalaki ng isang tao na palagi natin sinasabi mga Pilipino, taas noo. Pinagyayabang niya ang kanyang noo. Itong noong yan ay ibinababa ng isang Muslim
bilang pagpapakumbaba sa tagapaglikha niya. At yung time na yon na siya ay nagpapatira pa, ibinababa niya ang kanyang sarili bilang ganap na pagpapakumbaba sa nag-iisang tagapaglikha, yun na rin yung time at sitwasyon na siya ay napakalapit niya sa kanyang tagapaglikha. Kaya ito ay katanggap-tanggap. At sa mga taong hindi pa nakakasubok nito, subukan po natin sapagkat napakasarap na kung saan magpakumbaba ka sa nag-iisang tagapaglikha na ang ginagawa mong pagpapakumbaba ay base sa ginawan at sinabi ng mga propeta, hindi po yung tulad ng ibang nagpapatira pa na sarili niyang diskarte na walang nagturo sa kanya. So pagdating sa pagsamba, hindi tayo sasamba sa ayon sa kagustuhan natin. Sasamba tayo ayon sa kagustuhan niya. Dahil ang pagsamba ay gagawin mo kung ano yung gusto ng sinasamba mo. Maraming mga tao na walang pakialam kung ano ang gusto ng tagapaglikha, kung ang pinakamahalaga sa kanya, yung gusto niyang pamamaraan. Kaya may mga sumasamba na kung tatanungin mo, ba't mo ginawa yan? Ang sasabihin niya, ito yung nakita kong mas maganda at mas mainam yung nakita niya. So ito hindi may tuturing na pagsamba, kung hindi ito ay maituturing na kung saan sinasamba niya ang kanyang sarili sapagkat ang sinusunod niya ay yung sarili niyang kagustuhan. At sa Islam, hindi po ganyan ang katuruan. Ikatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakah. Sa Islam ay inuobliga ang mga mayayaman na kung saan sila ay tumulong sa kanilang tulungan nila ang kanilang mga nangangailangan, mga mahihirap. Hindi ito pinapabayaan ng Islam na kung saan ang mga mayaman ay pababayaan nila yung mga mahihirap. Yan ang kung saan obligasyon ng mga mayayaman na tulungan ang mga mahihirap sapagkat sa kanilang kayamanan kinukuha ang 2.5% na ibinibigay ito sa mga nangangailangan. So ang mga mayayaman ay inuobligang tumulong sa mga mahihirap. At ang obligadong ito ay upang sanayin din sila na tumulong ng kusang loob sa mga nangangailangan. Ito yung kagandahan at mabuting aral sa Islam dahil sa loob ng Islam, hindi dapat pabayaan ng mga may kakayahan na kung saan tumulong sa mga nangangailangan. At once na ang mga mayayaman ay hindi nagpabaya sa tungkulin nila sa mga mahihirap, napakaganda po ng relasyon ng mayaman sa mga mahihirap. Napakaganda. Kung bakit hindi maganda ang society minsan dahil hindi maganda ang sitwasyon, ugnayan ng mayaman sa mga mahihirap. At once na makita ng mga mahihirap, makita ng mga mahihirap ng mga mayayaman, pinapabayaan sila, gumagawa sila ng krimen. At hindi sila sinusuportahan. So dito sa loob ng Islam ay yung tulungan ay obligado bagkos kabilang sa haligi ng Islam. Ikaapat na haligi ng Islam ay ang tinatawag na pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ang mga Muslim tuwing taon sumasapit ang buwan ng Ramadan, sila ay nag-aayuno. Sila po ay nag-aayuno. At ang pag-aayunong ito ay nakakabuti sa kalusugan ng tao at ito rin ay nakakabuti sa spiritual ng bawat isa sapagkat natuturuan niya ang kanyang sarili na maging disiplinadong tao, na maging masunuring tao, maging matakuting sa kanyang tagapaglikha. Isipin lamang natin, ng pag-ayunong ito ay kung saan ang ipinagbabawal sa Muslim ay yung mga bagay na kung saan normal na ito ay allowed naman sa kanya. Yung pagkain at pag-inom, inihinto ito ng Muslim magmula sa pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. At ito yung tunay na fasting, wala talagang kinakain bilang pagsunod sa nag-iisang tagapaglikha. Patunay na kung saan nagiging masunurin ang isang tao sapagkat yung pinakagusto niya, inihinto niya dahil sa pagsunod niya sa nag-iisang tagapaglikha. At
ganon din na kung saan ang ginagawa niyang pag-aayuno ay tinatarbiya siya, sinasanay siya na maging masunurin, at yun ang pinakadiwa kung bakit pinag-utos ang pag-aayuno. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na kung saan kutiba alaykumus siyam, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno, kama kutiba ala alladhina min qablikum, tulad ng pag-uutos sa mga taong nauna sa inyo, upang kayo ay maging masunurin, la'allakum tattaqun. Ang diwa ng pag-aayunong ito ay upang maging masunurin ang bawat tao. Kaya makikita mo ang isang tao na nag-aayuno, once na siya nag-aayuno, pinapahalagahan niya ito na kung saan huwag masira. Dahil pinagpaguran niya ito, nagutom siya. Dahil sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang ilan sa mga nag-aayuno ay walang mapapala kung hindi ang pagkagutom, pagkauhaw, dahil hindi niya iniwasan ang mga ipinagbabawal na nakasira sa gantimpala ng kanyang pag-aayuno. So ito po isang kagandahan sa Islam na kung saan mayroong taunang pag-aayuno na isinasabuhay at sinasagawa ng mga Muslim. Ikalimang haligi ng Islam ay ang tinatawag na Hajj. Pagsasagawa ng Hajj, at ito'y tungkulin ng mga Muslim sa sinumang taong may kakayahan, physical at pinansyal. Isang beses lamang ito ipag-utos sa mga tao. At ang makukuha natin na kagandang aral sa tinatawag na Hajj ay ang pagkakaisa, na kung saan kahit anong lahi, kahit saang galing bansa, nagkikita-kita sila sa tinatawag na lugar na Makkah, at iisa lang ang kanilang ginagawa, ang sambahin ng nag-iisang tagapaglikha, at pinupuri nila ito. Iisa ang damit, kulay ng damit, mayaman o mahirap, ay pare-pareho ng kasuotan. At may kantungkulan man o wala, iisa lang ang kanilang ginagawa, ang purihin ang nag-iisang tagapaglikha at sambahin ng kung saan walang pagtatambal. So anumang lahi yan, ay kapatid mo yan sa pananampalatayang Islam. So ang Islam ay mayroong tinatawag na malinaw na kasagutan na itinuturo sa bawat Muslim. Itong mga malinaw na kasagutan sa mga critical na katanungan, tulad halimbawa ng kung saan bakit tayo nilikha, bakit tayo nandito. Ang Islam ay tinuturo sa bawat Muslim ang tamang panuntunan kung bakit ka nandito. Dahil alam nating lahat na kung saan tayo ay hindi napunta rito para sa isang laro lamang. Kung di tayo nilikha sa may mahalagang misyon. At ito ang itinuturo sa bawat Muslim kung ano ang misyon mo. At simple at napakaliwanag ang kasagutan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Walang ibang dahilan kung bakit nilikha ang mga jin at mga tao, maliban na sila ay sumamba ng walang pagtatambal sa nag-iisang tagapaglikha nila. So, tinuturo rin sa Islam kung sino ang Diyos na dapat nating sambahin. Tinuturo din sa Islam kung ano ang tamang pamumuhay. Ano ang dapat nating, ano ang mga tungkulin natin. At tinuturo rin sa Islam kung ano yung mangyayari pagkatapos ng kabilang buhay. Maraming mga tao na kung saan gusto lang sumamba sa Diyos, gusto lang manalangin para sa mga pangangailangan niya dito sa mundong ito. At wala nang iniisip pagdating sa kabilang buhay. Ang akala niya, ito lang yung buhay. Ngunit sa Islam, itinuturo sa atin na kung saan mayroong buhay dito na ito yung tinatawag na temporaring pamumuhay, at mayroong kabilang buhay na yun yung panghabang panahon na walang hanggan na pamumuhay. Dito, kapag nagkaproblema ka, may hangganan. Ang kasiyahan at ang kalungkutan, may hangganan dito sa mundong ito. Pag namatay ka, tapos na. Tapos na. Yung mga minamahal mo, hanggang mundo lang. Pag namatay ka, hanggang libingan, at tapos na ang kanilang pagluluksa sa iyo. Ngunit, ang problema natin ay ang pagdating sa kabilang buhay. Ano ang mangyayari sa atin pagdating doon? Gaano ka nakakasiguro na ikaw ay ligtas sa impyerno? Gaano ka nakakasiguro na ikaw ay makakapasok sa paraiso?
At yan po ang itinuturo sa loob ng Islam. Ang Islam ay pinapahalagahan niya sa atin na kung saan mapangalagaan ang ating bawat sarili natin. Iniingatan ng Islam na kung saan ang ating mga kaisipan. Iniingatan ng Islam ang ating pananampalataya. Iniingatan ng Islam ang ating dangal. Iniingatan ng Islam ang ating mga ari-arian. Kaya naglagay ng mga batas upang ito ay maingatan. Kaya dito sa Islam, marami kang maririnig, matatagpuan na aral sa Islam na tinatawag na haram, bawal. Di ba? Kaya nga iba sa ating mga Pilipino, naku, ang hirap mag-Muslim kasi ang daming haram, ang daming bawal. Na kung pag-iisipan mo ang tinatawag na haram, ay either ito'y makakasira sa iyong spiritual o paniniwala, either ito'y makakasira sa iyong kaisipan, sa iyong kalusugan, sa iyong karangalan, sa iyong mga ari-arian. Kaya pag pinag-isipan natin kung bakit may haram, mayroong malinaw na diwa kung bakit ipinagbawal ng Islam. At kung gusto mo makamit ang pinakamasayang pamumuhay, pumasok ka sa Islam. Dahil nandito yung tinatawag na kautusan na malinaw at kautusan na kung saan dapat sundin at kautusan na ipinagbabawal na dapat mong iwasan. Kaya once na sumunod ka sa mga aral ng Islam, batas ng Islam, pwede ka nang pumikit dahil ang tutunguan mo ay paraiso. Dahil sundin mo lang yung mga aral, iwasan mo lang yung pinagbabawal, gawin mo lang yung tungkulin mo, dire-diretso ka sa paraiso. Ang problema sa ilan, gusto lang gumawa ng kabutihan, walang pakialam sa kasamaan. Or gumagawa ng kasamaan, hindi niya ginagawa yung kanyang tungkulin sa loob ng Islam. So, isa rin sa mga aral at matutunan natin sa Islam yung tinatawag na iman. Iman. Ibig sabihin ng iman ay pananampalataya. Pero ano ang definition sa loob ng Islam ng tinatawag na iman o pananampalataya? Ito ba'y katulad ng paniniwala na sinasabi ng ilan na maniwala ka lang, paraiso ka na? Sa Islam, ang tinatawag na paniniwala ay yung nagmumula sa ating puso, sinasabi ng ating mga dila at ginagawa ng ating mga pangangatawan. So, ibig sabihin, ang paniniwala sa loob ng Islam ay kaiba sa paniniwala ng ibang relihiyon. Sa Islam, ang paniniwala ay isinasa puso, sinasabi at sinasagawa. So, sa puso, sa salita at sa gawa, ang pananampalataya. Kung tunay mong mahal ang nag-iisang Diyos, sasambahin mo siya. Hindi po ba? Susundin mo siya. Dahil kung sinasabi natin na naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi rin tayo sumusunod, hindi po paniniwala ang tawag dyan. Ang tunay na paniniwala, yung nagmumula sa puso, sinasabi ng ating dila, ginagawa natin. Sa puso, sa salita at sa gawa. Hindi po yung maniniwala tayo, limba sa propeta. Sinasabi natin, naniniwala tayo kay Muhammad, naniniwala tayo kay Jesus Christ, naniniwala tayo kay Moses, kay Abraham, kay Noah, pero nasaan yung tunay na pagmamahal? Ang mga Muslim, ang paniniwala nila sa propeta, example, ay ginagaya nila sa mga dapat gayahin sa bawat propeta. Yung way of life nila, yung pagdarasal nila, yung pag-uugali nila, yung pananamit nila, yung maging sa kanilang pagbabalbas at kung ano yung mga hilig nila ay makikita mo sa mga Muslim, sa karamihang sumusunod sa mga Muslim. So ito yung iman, ito yung pananampalataya na kung saan mayroon naman itong tinatawag na 6 na haligi ng pananampalataya. Kung tatanungin mo sa Islam, ano bang pinaniniwalaan ng mga Muslim? Di ba? Unang-una, sila po'y naniniwala sa nag-iisang Diyos. Nang nag-iisang Diyos na ito ay hindi dumarami. Nag-iisa lang, bukod tanging nag-iisa. Hindi nagiging 2, hindi nagiging 3, at hindi rin nagiging milyon. Isa lang siya na nananatili. Pangalawa, ang nag-iisang Diyos na ito ay pinakamakapangyarihan, kung saan walang pangangailangan, walang kapintasan. Yan ang Panginoon. At siya rin ay hindi nanganak, at siya rin ay hindi pinanganak, at wala siyang katulad. Ito yung Diyos na pinaniniwalaan ng mga Muslim. At kahit sino na tao o anuman ang relihiyon niya,
ay masasang-ayon sa ganitong paliwanag na ang Diyos ay nag-iisa lamang. Ang Diyos ay makapangyarihan. Dahil kung ang Diyos ay dalawa, problema. Di ba? Kung ang Diyos ay dalawa, malilito ka. Tulad ng ginagawa ng ilan na meron silang mga aral na kalituhan sa sarili, na kapag gusto niya manalangin, dito mananalangin. Kapag ang problema niya pag-ibig, dito sa Diyos na ito. Pag ang problema niya swerte, dito raw mas maswerte. At kapag ang problema niya sa hanap buhay, or anumang gusto niya ng kalusugan, ibang Diyos ang hinahanap niya. So, kalituhan ito sapagkat sa Islam, sasambahin mo ang nag-iisang Diyos na ito na kung saan hindi dumarami. Iisa lang siya. At pinakamakapangyarihan. Kung siya ay may mas makapangyarihan pa kaysa kanya, problema. Hindi po ba? Na kung saan mayroon pa palang ibang Diyos na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Or ganun din ang katuruan sa Islam ng Diyos ay hindi nanganganak at hindi rin ipinapanganak. Dahil kung nanganak ang Diyos, ang anak niya is Diyos din. At kung ang anak ay Diyos din, ibig sabihin mag-ama ang Diyos. So hindi isa pa rin ang Diyos. Hindi po ba? So, sa Islam, napakalinaw, hindi nanganak at ipinanganak. At ang higit sa lahat, wala siyang katulad. Dahil kung may katulad ang Diyos mo, naku, pwedeng pekein niya ng China. Hindi po ba? I-duplicate ng China. Na kung saan, dito sa Islam, tanggap ng kahit sino ang aral patungkol sa Diyos na wala siyang kahalintulad sa kanyang mga nilikha. Okay, ikalawa na haligi sa paniniwala sa Islam ay naniniwala ang mga Muslim sa mga anghel. Sa mga anghel. Na kung saan ang mga anghel na ito ay si Allah lamang ang nakakalam ng kanilang bilang. Ang mga anghel ay nilikha mula sa liwanag. Hindi katulad ng tao, nilikha ang tao mula sa putik. Ang mga jinn, inkanto, nilikha mula sa apoy. Pero ang anghel, nilikha mula sa liwanag. Sila'y mabubuting lingkod, hindi sila masasama. At sila ay nilikha para sumunod lamang sa nag-isang Diyos at wala silang katangian ng paglabag sa kautusan. Hindi minsan, okay, sideline muna. Wala silang alam na anumang pagsuway sa nag-isang Diyos. Yun ang mga anghel. Sila ay sumusunod lamang sa mga kautusan sa kanila. Hindi sila gumagawa ng sariling gawain na kung saan hindi nagmula sa utos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga anghel na ito ay sumasamba sa Diyos nang walang kapaguran at pagsasawa sa kanilang ginagawa. At ang mga anghel na ito ay kung saan may kapangyarihan sila na binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala upang gampanan ang kanilang tungkulin. Upang gampanan ang kanilang mga tungkulin. At ito'y kapangyarihan na nag-iisang Panginoon na ibinigay sa kanila. So, maging may mga ilan na binanggit ang pangalan tulad ni Jibril, sa Tagalog ay Gabriel. Si Jibril ang pinakapangunahin sa mga anghel sapagkat siya ang tinatawag na mensahero ng Panginoon na inuutusan niya. At si Anghel Gabriel din ang inuutusan, nagdadala ng revelasyon sa mga propeta. At kasama sa mga anghel ay si anghel ng kamatayan, Malakal Maut. Di po ba? Ang Malakal Maut na ito ay anghel sa Islam. Hindi katulad sa ibang relihiyon na kung ipaliwanag nila ang anghel ng kamatayan, si kamatayan, ay iba itsura. Medyo may pagkabungo na may dalang pangkawit sa leeg ng tao. At iba yung kanyang pamamaraan. At kapag pinadescribe mo sa kanila ang anghel, may pakpak, may bilog sa ulo, sa taas. Pero si kamatayan, wala. Pero sa Islam, si kamatayan ay anghel din. At tulad na sinabi natin, ang ginagawa lang niya ay yung pinag-utos sa kanya. Okay? So, magugulat ang naniniwala pala kayo doon. Ganun pala ang paniniwala ng mga Muslim. Naam. Ang mga Muslim naniniwala dyan at marami pang mga anghel na kung saan matutunan natin sa loob ng Islam. Kabilang din sa haligi ng paniniwala ng mga Muslim ay maniwala sa lahat ng revelasyon. Maniwala sa lahat ng kasulatan na orihinal na binaba sa sangkatauhan.
Tulad halimbawa ng ibinigay kay Abraham na tinatawag na suhuf o kaya ay al-kitab, ang aklat. Tulad din ng original na ibinaba kay Moses na tinatawag na Torah. Yung original noon na ibinigay kay Moses, pinaniniwalaan yan ng mga Muslim. Ganon din yung ibinigay na kasulatan kay Propeta David, di ba? Na kung saan yung Zabur ibinigay sa kanya. Ganon din ang revelasyong ibinigay kay Propeta Isa o Jesus Christ na tinawag ni Injil. Yung original noon na ibinigay sa kanya ay pinaniniwalaan din ng mga Muslim. At ang pinakahuli ay ang tinatawag na Quran. At ang Quran ang tinatawag na final revelation na ibinigay sa sangkatauhan na atin ding ipapaliwanag mamaya-maya. Ang mga Muslim ay maaaring tanungin ng ilan na kung naniniwala kayo sa mga naunang kasulatan, kung mayroong kasulatan ngayon na hawak namin na original na Torah, ito ba ay applicable na sa buhay o hindi? Diba? Naam. Ang sistema ng Panginoon, bawat henerasyon ay pinapadala niya ng sugo at ang sugo ay may dalang revelasyon. Yun ang kaibahan ng propeta. Ang propeta, wala siyang direct na natanggap na revelasyon. Okay? Pero lahat ng sugo ay propeta. Pero hindi lahat ng propeta ay sugo. Okay. Ang propeta na binigyan ng kasulatan, tinatawag siyang propeta at sugo. At tulad nila, yung mga binanggit natin na kung saan sila Noah, sila Abraham, sila Moses, si Jesus, at si Muhammad, sila ay tumanggap ng revelasyon. Mga propeta sila. Okay. Ang bawat henerasyon pinadalhan ng sugo na may revelasyon na kung saan applicable ito doon sa kanilang nasasakupan. Ngayon, ihalimbawa natin sa memo ng isang kumpanya. Kasi sasabihin ng ilan, ay hindi, kasalita rin ito ng Diyos bakit hindi tanggapin? Hindi po ba? Kung tama ito, di sa buhay din natin, wala naman palang, galing din naman pala ito sa Diyos Okay? Halimbawa natin sa isang memo, na kung saan ang kumpanya ay nagbigay ng unang memo, na ang pasok 5 oras lang. Pagkatapos ng ilang araw, nagbigay muli ng memo, na ang pasok 8 oras. Kung sabihin mo sa bossing mo, boss, yung dating memo pa rin ang susundin ko, sasahuran ka o hindi? Hindi ka sasahuran kasi totally absent yung iba ron. 5 oras ka lang papasok, hindi po ba? Magagalit ang kumpanya, maaari kang i-terminate. Di ba? Ginawa lang niya siguro 5 oras yon dahil wala ka pang syugol, wala ka pang trabaho. Konti lang. Di ba? Ngayon, marami ng customer, marami ng order, 8 oras ka. Yun ang memo. Yung unang memo niya, anong ginagawa ng boss doon? Pinupunit. Bakit? Tapos na to. Yung panibago, nananatiling nakakabit. Hindi mo pwedeng sabihin sa boss mo na, boss, 5 hours lang ako dahil ito yung memo mo dati. Di ba? Hindi, ang susundin mo yung kasalukuyang memo mo. Hindi po ba? Ganon din sa batas natin sa Pilipinas. Yung batas natin, ay nagbabago. Hindi po ba? Dati, ay sa panahon, example ni Macapagal o ni Marcos, hindi bawal na tumawid sa EDSA. Hindi po ba? Ngayon, sa panahon ni Pinoy, pwede bang tumawid doon? Malaking nakikita mo doon, bawal tumawid, nakamamatay. Meron pang nababasong, patay ka dito pag tumawid ka. Ganon, panggulat. May malaki na nakasulat, may tumatawid pa rin, kaya may namamatay nga. Hanggang ngayon. Hindi po ba? Kung tumawid ka doon, huli ka. Example, magkano pamasahe sa time ni Marcos sa jeep? Magkano pamasahe? Piso? 750? 75, di ba? Sabi mong piso. Sabi mong piso. Or 150. Di ba?
McCoy, 150. Ngayon, subukan mo ibigay yung 150. Sabi mo, hindi, sa time ni Marcos, ganito yung binayad namin. Ang gagawin ng jeepney driver, kukuha ng tubo. Di ba? Hindi na magpapaliwanag sa iyo. Tubo kagad ng kukunin niya. At sasabihin niya, kung maninira ka ng umaga, hindi yung umaga ko. Tutubuhin ka niya. Ano ngayon yung panahon natin? Pinoy po ngayon. Magkano ba ngayon? 8. Bigay mo 150. Tubo ang katapat nung natitira. So, bakit hindi ba ipaglaban mo? Hindi, 150 sa time ni Marcos. Batas yan, bro. Sabi niya, oo yan, tinatanggap natin. Tamang batas yan. Tama nga yan. Pero, lumipas na yan. At iba na ngayon ang sistema. Hindi po ba? So, ganun ang revelasyon. Kung ang bawat henerasyon o tao, umabot halimbawa, okay, ako ang pipili ko kay Abraham. O Abraham lang ako. Dumating si Moses, hindi mo pinaniwalaan. Hindi, tama rin si Abraham eh. Dito lang talaga ako kay Abraham. Yung sumunod din kay Moses, dumating si Jesucristo, ay hindi kita paniniwalaan. Moses lang talaga ako. Tama naman si Jesus ah. Lahat tama yan. Pero magkakatama ka kapag hindi mo pinaniwalaan yung nagpadala sa kanila. Yun ang importante. Ipinadala ng nag-iisang tagapaglikha ang bawat sugo. Isa man ang tanggihan mo dyan, lahat mo tinanggihan ng propeta. So, ang maniwala ka sa kasalukuyang propeta ni pinadala sa iyo, parang pinaniwalaan mo lahat ng propeta. So, isa man ang tanggihan mo, tinanggihan mo na lahat. Pag tinanggihan mo si Jesucristo, tinanggihan mo na rin si Muhammad. Tinanggihan mo na rin si Moses. Tinanggihan mo na rin si Abraham. Tinanggihan mo na rin si Noah at ang lahat ng propeta. Hindi pwedeng isa lang ang paniwalaan mo at the rest hindi mo paniwalaan. Or paniwalaan mo ang lahat maliban sa isa. Pinaliwalaan mo ang lahat, si Muhammad hindi mo pinaniwalaan. Pinasinungalingan mo si Jesus, si Moses, si Abraham at lahat ng propeta. Kapag hindi mo tinanggap ang propetang ipinadala sa iyo, ay hindi mo na rin tinanggap ang pananampalataya sa nag-iisang Panginoon. So ganun kasimple po ang aral sa Islam na kung saan ang mga Muslim naniniwala sa lahat ng kasulatan, ang pinakahuli ang Quran, at naniniwala rin ang mga Muslim sa lahat ng sugo, ang pinakahuli ay si Propeta Muhammad, at yan din ay kabilang sa haligi ng pananampalataya. Isa sa mahalagang haligi ng pananampalataya ng mga Muslim ay ang maniwala sa kabilang araw. Ang isang tao na makikita natin na isang Muslim, hindi sapat na sabihan mo siya na gawin mo ito, bigyan kita ng ganito, puriin kita. O pag gumagawa ng kasalanan, hindi sapat na, hoy, wag mong gawin yan, masama yan. Pero pag niremind mo ang isang Muslim na wag mong gawin yan dahil malaking kasalanan yan sa Diyos, ano ibig sabihin nun? May kabilang buhay, may araw ng paghuhukom. Kaya ang mga Muslim, nagsusumikap sila na gumawa ng pagsamba. Dahil alam nila na ang lugar natin ay temporary lamang at may kabilang buhay. Kalakip ito sa kanilang pananampalataya araw-araw. Kung bakit sila hindi natatakot magbigay ng kawang gawa. Kung bakit gano'n na lang ang pagputol nila sa kanilang mga tulog, pagpapahinga at hanap buhay dito sa Saudi Arabia. Makikita natin na kung saan every sala sa mga tindahan isinasara. Hindi po ba? May isang kwento na kung saan dito sa lugar ng Abkik na may isang kano na mamimili. Pumasok sa bakala, nag-adhan, sinaraduhan ng may-ari. Sabi nung kano, customer is always right. Pagbintahan mo muna ako bago ka pumunta dyan. Sabi hindi, nag-adhan na. Sabi niya, mamimili ako. Sabi niya, kahit gaano kalaki ang bibilhin mo, oras ng sala, mas malaki yon dahil sinabi niya, Allahu Akbar. Si Allah ang pinakadakila, mas malaki yon kaysa sayo. So sarado pa rin na hindi nakabili ang kano. Ito yung way, naging dahilan ng kanong ito
ay nag-isip, bakit gano'n ang mga Muslim? Pera na ayaw pang kunin dahil daw sa sarado. Saan ka nakakita ng gano'ng mga tindahan? Di ba? Sa atin sa Pilipinas, dasal sa sarado mo to, naku, malaki mawawala sa akin. Di ba? Kung 5 times isarado yan. Kaya nga, yung ilan, kapag ilang kumpanya, kapag ang nag-a-apply Muslim, iniisip nila, naku, ito, magsasala ito 5 times a day. So makakabawas ito sa trabaho niya. Kaya tabi ka muna. Di ba? Yun ang problema. Na kung saan nagkakaroon ng discrimination. At kung ang isang Muslim ay maghahanap buhay at mas papahalagahan niya ang hindi priority, at pababayaan niya ang mas priority, ay magkakaroon siya ng problema. Tandaan natin na ang problema natin at kasiyahan natin dito ay maliliit na bagay lamang ito, mga kapatid. Ang pinakamalaking bagay na mahalaga sa atin ay ang kabilang buhay. Hindi tinuturuan ng mga Muslim na kung saan wala kang ibang gagawin kung hindi magsala ka lang na magsala, wag kang maghanap buhay. Tinuturuan po tayo na maghanap buhay ng tama. At wag mong pabayaan ang pinakamahalaga. Dahil alam mo at alam ko na hindi ka mananatili dito. May isang araw na lilisanin mo ito. Ayaw mo man o gusto mo, ay iiwan mo ang mundong ito. Ang tanong, ano ang naihanda mo sa pagkatapos ng kamatayan? Isipin nyo kung anong naihanda mo. At ano ang kasiguraduhan mo? May kontrata ka ba sa Diyos na ikaw ay paraiso? O baka guni-guni mo lang na sinasabi mo, hindi, paraiso ko. Sa'yo ba ang paraiso? May kontrata ka ba? Sa Islam, ipinapaliwanag kung paano ka magsusurvive sa mundong ito ng mapayapang pamumuhay at paano ka magsusurvive na makamit mo ang paraiso sa kabilang buhay. Isa rin sa huling haligi ng pananampalataya ay maniwala sa tinatawag na tadhana. Ang Muslim, pinaniniwalaan at tinatanggap niya ang lahat ng nangyayari ay sa kapahintulutan ng nag-iisang Panginoon. At siya ang nakakaalam kung ano ang wisdom, diwa ng lahat ng nangyayari. May mga nangyayari na kung saan kasiyahan ang dulot nito. May mga nangyayari na kalungkutan ang idinudulot nito. Pero sa kabila ng mga nangyaring yon, may diwa kung bakit nangyari. At lahat ng yan ay hindi mangyayari maliban sa kapahintulutan niya. At may mga bagay na akala natin ay maganda para sa atin, yung pala ay masama. May mga bagay naman na akala natin ay masama, yung pala ay maganda. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang lubos na nakakaalam at kayo ay walang mga alam. So, yun ang isang dahilan kung bakit masaya ang pamumuhay sa Islam dahil tinatanggap ng Muslim ang lahat ng nangyayari sa kanyang buhay. Na kung saan part ito ng pamumuhay natin ay tinadhana sa atin na nag-iisang tagapaglikha. Ngayon, lilipat tayo sa mahalagang tanong, sino ang Muslim? Sino po ang Muslim? Ang Muslim ba ay pag sinabing Arabo, Muslim? O ang mga Muslim may mga taga Mindanao? Kaya minsan, may mga taong sabi niya, hindi kasi Muslim yan, taga Mindanao kasi yan eh. Sabi nila ng isa, Muslim ako kasi taga Mindanao ako eh. Araming mga taga Mindanao na hindi naman Muslim. Hindi po ba? At may mga Arabo rin na hindi rin Muslim, Kristiyano. So, sino ang tunay na Muslim? Ang tunay na Muslim ay ang sumusunod sa kautusan ng nag-iisang Diyos. Isinasabuhay ang Islam. Nakakalungkot na kung saan may mga taong sinasabi niya Muslim siya, pero hindi sinasabuhay ang Islam. At naging dahilan kung bakit may mga ilan sa mga hindi Muslim na nasarado ang utak sa Islam dahil nakita niyang Muslim hindi nagsasabuhay ng aral ng Islam. Hindi po ba? So ang Muslim ay ang sumusuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos. At ang pagsuko ay may dalawang pamamaraan.
by nature, likas na sumusuko. At pangalawang Muslim, by choice, pinipili natin. May mga Muslim na kung saan nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng araw at buwan, sumusunod sila sa Diyos. Suko sila. Muslim din yan. Ang tao, may bahagi sa atin, by nature, Muslim tayo. Nilikha ka ni Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang pagtutol dyan. Meron po ba? Sunod-sunuran ka dyan. Naging lalaki ka or naging babae ka, Muslim ka dyan. Sunod-sunuran ka nung wala kang pagtutol. Di ba? Yung buhay mo rito at yung kamatayan mo, Muslim ka dyan. At sa aral ng Islam, ang lahat ng ipinapanganak, Muslim. Kullu muludin yuladu alal fitra. Ang lahat ng pinapanganak sa Islam. Ngunit ang mga magulang nila ang nagbibinyag para maging ganap na Hudyo, Kristiyano, or Pagano. Hindi po ba? Sa atin sa Pilipinas, pag pinanganak ang bata na hindi bininyagan sa Katoliko ay hindi matatawag na Kristiyano. Dahil pinopronounce sa simbahan na ngayon ay isa kang ganap na Kristiyano na. Doon pa lang. Nung ilabas siya, hindi pa. So hanggat hindi ka binibinyagan, hindi ka Kristiyano. Sa atin, sa Islam, lahat ng pinapanganak ay Muslim. Kaya lahat ng ipinanganak, walang bininyagan para maging Muslim. See? Walang Muslim na ipinanganak na bininyagan para maging Muslim. Dahil ito yung likas na relihiyon ng bawat isa atin. Magulang mo lang ang nagbinyag sa'yo para ikaw ay maging ganap na Kristiyano. At kung hindi sila, sa pananampalatayang Islam, Muslim ka. Ngayon, gusto mong mag-Muslim, ano bang way? Binyag ba yan? No. Patatanggap sa iyo yung shahadatain lang. Yung shahada. Pagsasaksi na walang ibang Diyos ang dapat sambahin maliban kay Allah, at pagsaksi na si Muhammad ang huling sugo at propeta ni Allah, at maniwala ka at sumaksi ka na si Jesucristo ay dakilang propeta, sugo ni Allah, hindi Diyos at hindi anak ng Diyos. Pag tinanggap mo yon, Muslim ka na. Ganun lang po ka, simple. Kaya tinatawag tayo sa isang way na yan na balik Islam. Bumalik ka sa Islam. Okay? Pangalawang dahilan kung bakit din tayo tinatawag na balik Islam ay dahil ang mga ninuno natin noon, mga Muslim. Bago dumating ang Kastila, ay mga Muslim. Kaya binalikan mo lang yung original na relihiyon ng iyong mga ninuno. So balik Islam ang tawag sa iyo. Ayon sa mga nagsisiyasat, ang bilang ng mga Muslim ngayon ay mahigit kumulang 1.6 or 7 billion ang population ng mga Muslim sa ngayon. At kung saan 18% lamang ay mga Arabo at ang 82% ay hindi mga Arabo. So mas maraming Muslim na hindi Arabo kaysa sa mga Arabo. Hindi po ba? So, ulitin ko na kung gusto mo maging Muslim, napakasimple, susuko ka sa kalooban ng nag-iisang Diyos. Isuko mo sarili mo. At ang pagsukong ito ay tulad ng pagsuko ng kapag limbawa, di ba? Ang taong pinapasuko ng batas. Sumuko ka. Anong gagawin mo? Ipapakita mo na sumuko ka. Paano mong pagsuko? Isang sign, itaas niya ang kanyang kamay. Eh kung nakababa ang kamay, sumusuko na ako. Pero nakababa ang kamay. May sniper doon na babanatan ka pa rin. Di ba? Hindi ka pa rin ituturing na sumuko. So, sign ng pagsuko. Susuko ka. Ititigil mo yung ginagawa mo. Kung mayroon ka pang pinipindot-pindot doon, binabaril, sumuko ka na. Opo. Pero hindi pwede nakaganyan. Ihinto mo yan. Diyan yung bawal sa'yo, iwanan mo. Itaas ang kamay na wala kang dalang panlaban. So, hindi ka lalaban. So, tingnan nyo mga Muslim, pag nagsasala, unang gagawin nila, susuko sila sa Diyos. Allahu Akbar. Si Allah lamang pinakadakila. Sumuko ka na sa Kanya. Wala nang ibang dadakila sa Kanya. So, yun ang pagmumuslim. Okay? Pag nagmuslim ka, patutunayan mo yan. Isusuko mo ang lahat ng bisyo mo.
Yan ang problema ng ilan sa mga Pilipino. Dahil mas gusto niya ang bisyo niya kaysa sa kaligtasan niya. May mga ganon. Hindi po ba? Nakita na niya ang aral sa Islam, maganda talaga, ito ng tunay, pero bakit tayo mag-Muslim? Dahil iniisip niya yung kasalanan ng ginagawa niya. Nag-enjoy pa rin. So paano tayo magbabagong buhay kung hindi tayo hahakbang? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya babaguhin ang sitwasyon, kalagayan ng grupo hanggat hindi nila mismo baguhin ang kanilang sarili. Kung ikaw ay kriminal at ayaw mong huminto sa krimen, walang babago sa iyo. Pero kailangan mong magdesisyon. Kailangan mong magdesisyon sa pagbabagong buhay. At sa Islam, doon natin matatagpuan ang kumpletong pagbabagong buhay. Makikilala mo ang nag-iisang tagapaglikha mo, makikilala mo ang sarili mo kung sino ka talaga. Kung sino ka talaga. So inanyayaan namin po kayo na sumali sa mahigit 1.6 billion na mga Muslim na nagpo-promote ng kapayapaan. Sa bawat pagkikita nila, ang maririnig nyo ay Assalamu alaikum. Ang kapayapaan ay sumainyo. Mayroong po bang ganitong mga tao bukod sa Islam? Wala. Magkita kayo, kumusta? Hi. Hello. Diba? How are you? Sa Islam, bago ang lahat ng yan, promote muna natin ang kapayapaan. Assalamu alaikum. Bago magsalita, kapayapaan na pinopromote. Assalamu alaikum. Kaya ito'y salungat sa bintang ng mga Muslim ay terorista. Dahil hindi pinopromote yan sa Islam. Tinutuligsa yan sa Islam. At kung itatanong mo sa akin, bakit si ganito Muslim din yon? Ang itinuturo natin dito ay ang tamang aral ng Islam at sino ang tunay na mga Muslim. Kung may mga hindi sumusunod, hindi ko problema yon. Problema niya yon. Hindi po ba? Sa bawat grupo o sekta ng relihiyon, may mga followers, may mga tagasunod, at may mga hindi sumusunod. Hindi po ba? Wala kang matatagpuan na isang sekta o relihiyon na puro anghel ang tao dyan. Minsan nga yung pinuno ang salungat sa mga anghel. Hindi po ba? At kung ating pag-aaralan kung sinong may pinakamaraming porsyento na sinasabuhay ang aral ng Islam, sa Islam po natin ito matatagpuan. Pero may mga Muslim po na hindi rin sinasabuhay ang Islam. At yan ang sagot sa mga taong nagsabi na may mga Muslim na terorista. Hindi lang Muslim, bro. May mga Kristiyano rin na terorista. May mga Hudyo rin na terorista. May mga Pagano rin na terorista. Meron lahat. Hindi po ba? Dahil kung titingnan natin ang mga followers kung anong mga ginagawa nila, maglalahad tayo dyan, okay, anong ginawa ng lahat ng mga membro dyan? Hanapin mo yung mga kasalanan nila, hanapin yung kasalanan dito. Makikita nyo sa kulungan sa Pilipinas. Di po ba? So, makikita nyo kung sinong mas marami na nasa loob. Ito yung kung saan isinusulong ng mga Muslim na i-promote natin ang kapayapaan at tuligsain natin ang terorismo. Dahil yan ay walang sa loob ng aral ng Islam. Ang pinopromote sa atin dito, kapayapaan. Kapayapaan. Assalamu alaikum. Sa kanilang mga dasal, pagkatapos, kapayapaan ang binibigkas. Sa kanilang pagpasok sa kanilang tahanan, kapayapaan pa rin ang tanging hiling. Sa kanyang pagtatagpo sa kapwa niya, kapayapaan ang kanyang hinihiling. Ito yung pinopromote. Kaya pangalan pa lang Islam dahil nandung galing yung salitang salam na kung saan kapayapaan. So, bilang huli ay kung saan
ang mga Muslim ay naniniwala kay Hesus Kristo. At sa Islam, pag nag-Muslim ka, hindi mo tinatalikuran si Hesus Kristo. At hindi tama na sabihin ng mga Muslim ay mga antikristo. Hindi mo kukunin na basihan na hindi kasi wala silang Christmas dito sa Saudi. Kaya sila ay mga antikristo. Di po ba? Sa Islam, hindi ka magiging ganap na Muslim hanggat hindi mo paniwalaan na si Hesus Kristo ay dakilang propeta. Ipinadala sa tribo ng mga Israel. Pinaniniwalaan na si Hesus Kristo ay anak ni Maria. Ipinanganak na walang ama sa kapangyarihan ng nag-iisang Diyos. Siya ay kung saan nakagawa ng maraming himala sa kapangyarihan pa rin ng tagapaglikhang nagsugo sa Kanya. At tandaan natin na si Hesus Kristo ay hindi isinugo sa mga Pilipino. Base sa Quran na malinaw na siya ay pinadala sa mga Israel, at base rin sa sinabi niya, ako ay hindi isinugo maliban lamang sa mga ligaw na tupa sa bahay ni Israel. Hindi salita ito ng Muslim, kundi matatagpuan sa Biblia. Kaya once na ikaw'y nag-Muslim, hindi mo tinatalikuran ang mga propeta, lalo na si Jesus, kung hindi itinatama mo na siya isang dakilang propeta. Kaya hinihikayat po namin kayo na yakapin ang pananampalatayang Islam na siyang paniniwala at pananampalataya ng lahat ng mga propeta. Dito sa Islam, dito natin makikita at matatagpuan ang pinakamainam na kung saan way of life, pamamaraan ng buhay. Maraming salamat po sa inyong maiksing pakikinig. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.